Hi, siya nga pala si disciple ko, anak ko sa pananampalataya. Naalala ko lang nung college ako, may nagpakilala sa akin ng ganun. Sabi niya, yan si Aaron Chamson. He is my son in faith. Anak ko sa pananampalataya yan. Disciple ko. Alright. Alam mo nung sinabi niya yung pinakilala niya akong ganun, hiyang-hiya ako talaga dun sa dalawang missionary na nagpunta sa bahay namin, kumatok, sabi ng dalawang missionary. Pwede po mag-share sa inyo ng Word of God. Kami po ay magbabahagi lang ng mabuting balita, hindi po kami manghihingi ng kahit anong kapalit. Tapos dun ako nagkaroon ng unang Bible kay Pastor Ross na umabot sa akin sa nung high school life ko, nung high school years ko. Siya talaga yung tingin ko si Pastor Ross, he can say, he has the right to say na anak niya ako sa pananampalataya kasi kaya talaga ako nag-commit talaga ng totoo sa Lord dahil sa pananampalatayang meron siya. Pero maraming ginamit yung Lord sa buhay ko, di ba? Kasi pagdating sa leadership training, homiletics, hermeneutics, Dr. Perlo Ocdol. Hiyang-hiya naman ako kay Dr. Ocdol that time. At kay Kuya Ryan. Si Kuya Ryan po yung cell leader ko. Nagturo sa akin mag-devotional journal. Nagturo sa akin na kahit hindi ganun karami yung alam mo sa Bible, basta sinusunod mo. Sabi niya nga, ako okay na ako dun sa dalawa lang yung alam na verse pero sinusunod na maigi. Diligently sumusunod. Kaysa dun sa kabisado yung Bible pero wala namang sinunod kahit isa. Siyempre, alam naman natin technicalities. It's better to know the Bible, to know your theology. Pero si Kuya Ryan, he made me experience things I wouldn't be able to experience by my own. That time kasi sobrang mahirap yung mga bagay na pumunta ng Anawangin Cove, mag-overnight sa resort, mag-camping, umakyat ng bundok. And during those moments, habang nasa biyahe, habang umaakyat, habang naglalakad, ang daming nuggets of wisdom siyang binibigay sa akin. He can also say that I'm a fruit of his faith. Kasi sobra din talaga yung impartation. If there's two people na may pinakamalaking impartation sa buhay ko, that's Kuya Ryan and Pastor Ross. And marami pa, yung music knowledge ko, tatay ko nagturo sa akin ng gitara, si Pastor Joseph Losada nagturo sa akin ng piano and music theory. Joseph Losada, siya po yung nag-compose ng Si Yahweh ang batong di matitibag. Yan. Tapos, di ko na alam kung nasan siya ngayon. And then, a lot of people pa. Pumunta kami ng Victory, si Paul Lacerna, ang nag one-to-one sa akin. Tapos doon, during those times na kumakain kami, kung paano ka makipag-interact sa kanila, doon minsan yung mga mga core memories at mga core values na i-impart sa'yo. Yung preaching, yun yung head knowledge mostly Pero yung impartation talaga nangyayari during hand in hand, walk by walk. Doon nangyayari yung impartation. Ito yung kailangan ng proximity, impartation. Pero kung head knowledge lang kailangan mo, pwedeng online yan, pwedeng teaching type, preaching. Ayan yung pwedeng makuha mo yung mga knowledge na kailangan. Pero regarding that word, disciple ko yan, ayun yung pinaka pangit na naging habit ko rin. Kasi nga galing kami sa church na may ganong practice. Parang owning your ministry, owning your cell group. Ayun naman pinaka tinuturo, yung parang be committed to it as if it is your own. Maganda naman yung ganon, pero to the point na sabihin mong disciple ko yan or anak ko yan sa pananampalataya, minsan nakakahiya kasi si Paul, kaya niya yung nasabi kay Timothy that time, is the parang limited lang talaga yung source ng gospel. Pero po sa panahon, ako personally sa buhay ko, iba't ibang tao at napakaraming tao ang ginamit ng Lord just to reach me out. Kaya ako nakita na sobrang mahal ako ng Diyos Kasi how He pursued me is really amazing. Through different kinds of people, through different people talaga, kung bakit po ako napakumit sa Kanya. And for someone to claim that it's their work, parang nakaka-awkward lang ba? So tayo, as a leader, if you're a VG leader, cell group leader,
tanggalin mo yung habit na anak ko yan sa pananampalataya. Kasi maraming ginamit ang Lord sa buhay niyan bago yan maging part ng group mo. And then, tanggalin natin yung term na disciple ko yan kasi we're not here to make our disciple. We're here to make Jesus disciple. Diba? Make disciples of all nations. Nung sinabi ni Jesus yun, disciple niya yung pinagagawa niya sa atin, hindi sariling disciples natin. Yun lang. At saka, sa mga leaders, ibig sabihin ng leaders, example. We will live our lives as example. Hindi tayo mga drivers. Ito gawin mo. Ito gustuin mo. Wag siya. Ito gustuin mo. Makipag-break ka dyan. That's off, bruh. Don't do that. You have no say. It's their choice. It's their life. You can impart. You can encourage. You can lead them. But you're not allowed to manghimasok na sobra-sobra. To God be the glory.